Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat at mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung kumbaga may addict sa drugs na mga pinagbabawal pero meron din mga addict sa drugs na hindi naman pinagbabawal. At ito po yung Celecoxib. Ang papaliwanag ko po sa inyo ngayon ay lahat ng mga dapat nyo lang malaman tungkol dito sa gamot na ito. At ano po ba ang Celecoxib? What is Celecoxib? Unang-una, ang Celecoxib po ay isang kilalang pain reliever. Ito yung tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drug o kilala sa tinatawag na NSAID. At ano bang ginagawa nito? Pag ito'y nainom natin, ang trabaho nito ay binabawasan o binababa yung tinatawag na hormones o protina na pwede po magbigay ng pamamaga o kirot sa ating pangangatawan. So kadalasan naririnig natin to na iniinom ng mga taong medyo nakakaramdam ng mga aray-aray, kirot-kirot. At ang Celecoxib na kilalang isang pain reliever, ang pinaka-action nito, pag ito'y ininom natin, binablock niya yung tinatawag na COX-2 enzyme, isang uri ng protina na may kinalaman sa paggawa ng tinatawag na prostaglandins. Huwag ho kayong malito ha, dahil papaliwanag ko sa inyo ng napakasimple. Itong prostaglandins, ito po ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagtaas ng temperatura o linalagnat, pagkaroon ng mga pamamaga o kirot, at ito rin ang dahilan, itong prostaglandins, ang dahilan kung bakit masyado tayo nagiging sensitive. Yung mga nerve natin nagiging sensitive sa pain. So, bahagyang pagtaas nito ay maaari mag-cause ng pananakit. Nagiging, kumbaga, sensitibo masyado yung ating mga nerves. Ang ginagawa ng Celecoxib, binablock niya ngayon itong COX-2 para hindi tayo gumawa ng prostaglandins. Yan ang pinakasimpleng paliwanag. Ngayon na naintindihan nyo na yung kumbaga anong aksyon nung pag-inom nyo ng Celecoxib, kailangan malaman nyo rin po na ang Celecoxib kadalasan binibigay sa mga mild to moderate pain. In other words, pag medyo matindi na yung sakit o matindi na ang kirot, maaring wala na magawa ang Celecoxib. Kadalasan ito pinapayo ng mga doktor o rinireseta ng doktor laban sa arthritis, sa lahat ng uri ng arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, pwede rin sa gout. Binibigay din po ito para maalis ang pamamaga, kirot, panindigas o sakit ng ating mga kasukasuan. Yan. Ang tanong, marami po mga senior citizen na maaring umiinom na ito na pang-araw-araw kasi ang katuwiran nila, araw-araw masakit, araw-araw din nila iniinom. Kung mapapansin nyo po, kung kayo nagbabasa ng mga insert, yung mga nakalagay na literature ng bawat gamot, bawat kahon na binili nyong gamot, kadalasan meron pong kasamang maliit na pirasong papel na napakaliit ang mga letra. At mababasa nyo po doon na ang recommendation lang ng pag-inom ng Celecoxib, sa tamang pag-inom, maaring hanggang 5 araw lamang inumin. Ang nakalagay doon, kadalasan ang initial na pag-inom, maaring 400 mg, at ibinababa na sa 200 mg kada inom. May nabibiling mga Celecoxib na 50 mg sa ibang bansa, 100 mg sa ibang bansa, pero sa Pilipinas kadalasan 200 mg at 400 mg na tableta o kapsula. Ngayon, bakit mahalaga ang pag-usapan yan? Ang Celecoxib, bagamat magandang pain reliever, maaari meron din mga posibleng side effect. At yan ang tatalakayin ko sa mga susunod. Ang Celecoxib ay pwede rin ibigay sa mga may arthritis sa spinal bone. So yung mga buto nyo mula sa batok, upper back, dyan sa inyong lower back, di ba may tinatawag tayong spondylosis. Ito po yung arthritis sa buto nyo sa spine. Ang ankylosing spondylitis. At kadalasan, itong mga sakit ng inyong mga buto sa likod ay maaaring matulungan ng pag-inom ng Celecoxib. Ganon din yung mga babae na may mga tinatawag na dysmenorrhea o sumasakit ang puson tuwing sila may buwan ng dalaw. Pwede ring uminom yan.
Ang Celecoxib ay binibigay din sa mga tao may migraine o sumasakit ang kaliwa o kanang bahagi ng kanyang ulo. At posible to sa mga classic migraine na may tinatawag na aura o doon sa mga walang aura. However, hindi po ito iniinom para makaiwas sa migraine. Kasi marami hong pasyente na, naku, alam niya sasakit daw ulo bukas, kaya inom na siya ngayong gabi. Hindi po pwedeng gamitin ang Celecoxib as prevention. Tandaan niyo po yan. Kung kayo'y babiyahe, halimbawa mga senior citizen, masakit ng tuhod, ay, bukas may biyahe ako, iinom na ako ng Celecoxib para hindi sumakit ang tuhod ko o likod ko o balakang. Mali po yan. Hindi pwedeng gamitin as prevention ang pag-inom ng Celecoxib. Ngayon, bago tayo uminom ng Celecoxib, bagamat ito'y dapat nabibili through prescription, alam ko may mga drugstore na nakakabili pa rin ng over-the-counter. But ideally, mas maganda, bago kayo uminom ng Celecoxib, magtanong muna kayo sa inyong doktor at magpareseta po kayo. Bakit? Before taking Celecoxib, ito po yung mga mahalagang dapat nyong malaman. Number 1, baka naman meron kang allergy sa pag-inom ng Celecoxib. May mga tao na sensitive po dun sa Celecoxib at magkakaroon sila ng allergy. Kadalasan yung mga taong ito may allergy din sa mga tinatawag na sulfa drugs. Ang sulfa drugs kadalasan yung mga antibiotics o kaya iba pang gamot na dapat tanungin niyo yung doktor nyo. Pangalawa, kung may history po kayo ng asthma, kung kayo hinihika. Pangatlo, kung may allergy din kayo sa aspirin o iba pang mga gamot na tinatawag na NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug. Isang halimbawa na kilalang-kilala nyo dyan ay yung mefenamic acid. At kasama na rin po dyan yung mga ibuprofen at naproxen. Lahat ito ay mga tinatawag na NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug. Pangalawa na dapat nyong intindihin ay dapat every time na inom kayo ng mga pain reliever, lalong-lalo na po itong Celecoxib, sabihin nyo po sa inyong doktor kung meron po kayong mga history tulad ng mga sumusunod. Stomach ulcer o gastritis o GERD, acid reflux, bleeding, yung mga history na sumuka ka ng dugo na may kinalaman sa inyong sikmura, o dumumi ka ng dugo na may kinalaman sa bituka nyo na may pagdurugo. Kadalasan pag ang bituka ang dumudugo, pag dumi nyo kulay itim na po ang inyong dumi. Dugo po yon. Kung may history kayo ng heart disease o problema sa puso, may hypertension, may asthma na nabanggit ko kanina, o may mga sakit may kinalaman sa atay at sa inyong bato. Kung kayo'y umiinom ng alak at naninigarilyo, dapat din malaman ng inyong doktor bago kayo uminom ng Celecoxib. Ngayon, ang tanong, first time nyo pumunta sa doktor. Ang pinakonsulta nyo lang po yung sumasakit nyong tuhod. Hindi nalaman ng doktor na meron kayo ng mga nabanggit ko. At ininom nyo ngayon yung Celecoxib. Maaring lumala ang mga nabanggit ko mga karamdaman o kondisyon. So that is very important. Pangatlo na dapat nyong bantayan ay ito. Kung kayo po'y buntis. Ang isang babaeng buntis should not take Celecoxib unless may approval ng inyong doktor. Kaya kailangan magpakonsulta kayo sa inyong mga OB-gynecologist kung kayo po'y buntis dahil may mga posibleng epekto po ang pag-inom ng Celecoxib sa mga babaeng buntis. Okay. Pag kayo po'y buntis at ang inyong pinagdadalang tao na tinatawag natin ay 20 weeks, last 20 weeks na ng inyong pagbubuntis, maari po na pag-inom ng anumang uri ng non-steroidal anti-inflammatory drug, hindi lang po ng Celecoxib, ay makaapekto sa puso at bato ng bata na sa inyong sinapupunan. At posible rin magkaroon sa komplikasyon sa inyong pagbubuntis. Tandaan nyo po yan. So kung kumikilala kayo, may kamag-anak, o kaya kayo mismo ay buntis, last 20 weeks, ibig sabihin ng last 20 weeks, di kung ang isang buwan ay 4 weeks, di ibig sabihin nito, last 5 months ng pregnancy. Okay? So, ibig sabihin, 5th month, 6 months, 7, 8, 9 months. Ingat po sa pag-inom ng pain reliever. Hindi lang po ng Celecoxib. Ang Celecoxib ay pwede rin maapektuhan ng inyong fertility. Kaya kung kayo po isang babae na naghahangad na magbuntis,
at nagkataon, madalas kayo may mga masakit na kasukasuan at ano paman at umiinom kayo ng mga ganitong klaseng pain reliever, ay maaaring lalo magka-problema. So, please consult your OB-gynecologist. Celecoxib may also be safe. May not be safe, ulitin ko, may not be safe pag kayo po'y nagpapa-breastfeeding. So, tandaan niyo po, marami po mga buntis mare o mga babaeng nanganak at nagpapa-breastfeeding na maaaring nakakaramdam ng mga sakit-sakit, di ba? Masakit ulo, o uminom ng Celecoxib, masakit ang tuhod. So please consult your OB or stop taking this kind of pain reliever. The safest pa rin para sa akin is paracetamol. Hanggang 1,000 milligrams per day, safe po yan. Sa lahat, sa buntis, sa may edad, sa may ulcer at kung ano-ano pa. The usual dose ng pag-inom ng Celecoxib ay ganito. For acute pain, pag sinabing acute pain, yung sumakit ngayon araw lang mismo. Hindi yung chronic. Pag sinabing chronic pain, ilang buwan nang masakit yan. So, for acute pain, pagkagising mo, masakit ang tuhod mo, pwedeng initial na pag-inom ay 400 milligrams. Ibig sabihin, yung unang inom, 400 milligrams. Pero, yung mga susunod, dapat nasa 200 milligrams na lang, maximum 2 times a day. Maximum 2 times a day. Hindi po pwedeng inom ka ng 200 milligrams pero ginawa mo naman na 4 times a day. Hindi po pwede. Then, yung 200 milligrams na yan, maximum twice a day, with or without meal pwede. Kung kayo po iinom ng 400 milligrams na Celecoxib, make sure na kumain muna kayo. Kung 200 milligrams, pwedeng with or without meal. But, kung kayo po'y may edad na, sensitive ang sikmura at may nakakaramdam ng mga acid reflux at kung ano-ano pa, mas maganda inumin pa rin na may laman ng tiyan. Okay, that is very important. Kasi may kilala po ko na sa sobrang sakit daw ng kanyang tuhod, 400 milligrams iniinom niya 3 times a day. Total of 1,200 milligrams of Celecoxib. Ang problema natin dyan, mataas po ang tsansa na magkaroon ng side effect pag napakataas po ng milligrams na inyong inumin. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yung Celecoxib side effects. Yan. I'm sure marami sa inyo na umiinom ng ganitong pain reliever. Prescribe ng doktor, safe naman po, pero mabuti na rin po yung alam nyo. Ano yung mga posibleng hindi magandang epekto pag uminom ng Celecoxib? Ito po. Stomach pain, heartburn, gas, yung may hangin, diarrhea, napapadalas ang pagpunta sa CR. Yung iba, constipation naman, hirap dumumi. Nausea, yung nasusuka. Vomiting, dumuduwal na talaga o sumusuka na. Swelling in your hands and feet, nangyayari din sa mga mailan-ilan. Nahihilo, dizziness. Cold symptoms, yung palaging parang barado ang ilong, bumabahing at sore throat. Ito yung mga common na mild. Mild pa lang yan. Huwag ko kayong mag-alala. By stopping yung pag-inom ng Celecoxib, ayos na kagad ang problema. Yan yung mild. Pero may mga matitinding posibleng epekto rin like heart attack. May nangyari po na may mga pag-aaral na sinasabi na chances of heart attack mataas kung kayo po'y umiinom ng Celecoxib. Lalo na kung mataas ang milligrams at nasobrahan ang pag-inom nyo. Meron din tinatawag na drug interactions. Pag sinabing drug interaction, anong epekto nitong gamot na to sa pag-inom mo dun sa iba pang gamot na iniinom nyo? Yan po yung drug interaction at ito po yan. Ang drug interaction, pwede pong mangyari na yung medicine na iniinom nyo, nagkaroon ng reaksyon doon sa Celecoxib na maaring humina ang bisa ng Celecoxib o kaya maapektuhan po yung kano katagal mong iniinom yung mga gamot combined with Celecoxib. Ini-increase niya posible ang side effect at pwede naman na yung mismong gamot na iba iniinom nyo ay maging less ang bisa pag kayo'y umiinom ng Celecoxib. So, dalawang pwede mangyari. Yung gamot na iniinom nyo, mas maging less ang bisa pag uminom ka ng Celecoxib. Pwede naman baliktad. Yung Celecoxib, humina ang bisa dahil doon sa gamot na iniinom nyo na iba. So, naintindihan na, dalawa yon. Pwede naman na dahil doon, yung side effect ng Celecoxib ay ma-times 2, ma-times 3, mas mapabilis ang paglala. Okay. So, what are the common medication na pwede mag-react sa pag-inom nyo ng Celecoxib?
Number 1 at pinakadapat nyong ingatan, yung umiinom ng mga anticoagulants or blood thinners. So marami yan. Meron kang maririnig na aspirin, baby aspirin, dipyridamol, meron iba, warfarin, clopidogrel, at marami pang iba. Corticosteroids, ayan yung mga kadalasang gamot sa hika or arthritis sa mga may immune disorder. Prednisone, dexamethasone, di ba? Yung mga yan. Cyclosporin, digoxin, mga kadalasang gamot sa puso, diuretics, pampaihi, duloxetine, ito ay kadalasan sa mga psychiatric, saka mga anti-anxiety, mga lithium, blood pressure medications, methotrexate, kadalasan gamot sa cancer na binibigay sa rheumatoid arthritis, other non-steroidal anti-inflammatory drugs. So, kinumbine mo halimbawa yung celecoxib, saka yung naproxen, celecoxib, saka yung mefenamic acid, celecoxib, saka yung ibuprofen, o kaya meloxicam, ang daming klase, no? Yung combination yan ay maaari magbigay ng masamang interaction sa iyong katawan. And other medications. Ngayon na nalaman nyo na po yung mga sinabi ko, mga posibleng interactions, posibleng side effect, tamang pag-inom, paano ang action ng pag-inom ng celecoxib, ngayon nasa sa inyo na kung paano nyo tamang inumin yan. At please consult your doctor. Hindi porket may naramdamang campaign, ora-orada, inom agad ng gamot. Hindi naman pwedeng mas masakit ngayon, dodoblehin nyo. Sundin nyo po yung pinain ng doktor base sa prescription niya, at kung meron kayong hindi naintindihan o nagkaroon man ng reaction sa inyo yung pag-inom nyo ng celecoxib, sa unang pag-inom, consult your doctor, bumalik agad kayo. Minsan, yung ibang pasyente, sinisisi yung doktor, mula ininom ko yung gamot, sumakit ang tiyan ko. Pero posible naman talaga na yung gamot na yon ang nag-cause ng sakit ng tiyan nyo. But may instruction naman na inumin pagkatapos kumain, during meal. So, sundin nyo rin po yung instruction. Okay? Yan po ang paliwanag ko na dapat nyo lang malaman pagdating sa celecoxib. Sana na ibigan nyo, nagustuhan nyo ang aking simpleng paliwanag, at huwag nyong kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click nyo na rin yung notification bell, mag-thumbs up, at huwag kalimutan yung I, Heart, GSK as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Always your gabay sa kalusugan. Bye-bye!